What's up, kuya? Bungad ni Ashton matapos sagutin ang tawag ng kapatid. Pansamantala niyang itinigil ang kanyang kotse sa gilid ng highway. Anak nang, tumawag ako sa office mo tapos sekretary mo lang ang sumagot. Where are you? Nasa San Bartolome ka na naman ba? Babalik din ako, kuya. God, ilang beses ka na bang bumalik dyan ngayong linggo? Inaaraw-araw mo na yata. Nandito sa Maynila ang buhay mo at ang kumpanya mo, Ashton. Pero dito na aksidente ang kotseng sinasakyan ni Hillary. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap, kuya. Paano ka ba nakasisigurong buhay pa siya? It's been 6 months. Sumabog ang kotse niyang nahulog sa bangin. Oo nga, pero walang bangkay na nakuha sa loob. Alam mo yan, kuya. So there's always a possibility na buhay pa ang asawa ko. Kung buhay pa siya, bakit hindi siya nagpapakita sa'yo? 6 na buwan nang nakararaan. Come on, bro. Get over it. How can I? Tingin mo ganun kadali yun? She was my world, kuya. Alam mo yun. Narinig niya ang marahas nitong pagbuntong hininga sa kabilang linya. Nagsalita pa ito ngunit hindi niya naintindihan sapagkat napatingin siya sa isang talipapa sa gilid ng highway. Hello, Ashton. I'll call you later, kuya. Anya at pinatay ka agad ng tawag. Nagmamadaling hinabad ni Ashton ang kanyang suot na seatbelt at kaagad na bumaba ng kotse. Hindi niya inaalis ang tingin sa babaeng nakasuot ng puting bestida at nakasuot pa ng itim na sombrero. Namimili ng mga prutas ang babae at nakatalikod, ngunit hindi siya pwedeng magmadali sa nakikita. Hillary! Tawag niya rito at mabilis itong hinawakan sa braso nang malapitan ito. Napalingon ito sa kanya at halos tumigil ang kanyang mundo nang makitang ito nga ang asawa niyang si Hillary. Kaagad niya itong niyakap ng mahigpit. I knew it. Alam kong buhay ka. Teka, sandali lang. Naggulat siya na bigla siya nitong itinulak palayo. Bakas ang kalituhan sa magandang mukha nito nang tingnan siya. Sino ka? Bakit ka nangyayakap? Nagugulo ang tanong nito. Bakas ang pagkakunot ng noo sa malaanghel nitong muka. Hindi mo ko kilala. Pasensya na, ngayon lang kita nakita. At saka wala akong maalala magmula ng mga aksidente ako 6 months ago. Kaano-ano ba kita? Tila nawasak ang puso ni Ashton sa narinig. Hillary, sagutin mo ang tanong ko. Kaano-ano kita, mister? Asawa mo ko, Hillary. Mag-asawa tayo. 5 taon na tayo mag-asawa. 6 na buwan na kitang hinahanap. Asawa kita, bakit hindi mo ko maalala? Nanlaki ang mga mata nito at napaawang ang bibig. Hindi, wala akong asawa. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Ang tagal na kitang hinahanap, Hillary. Please, sumama ka na sa akin pa uwi. Hinawakan niya ito sa mga kamay at niyakap ng mahigpit. Napaluha siya nang maramdaman ang malambot nitong katawan na naamoy ang pamilyar nitong bango. Ngunit kaagad din itong pumiglas at itinulak siya palayo. Sandali lang, wag mo muna kasi akong hawakan at yakapin. Kanina ka pa ah. Hillary, maniwala ka naman sa akin. Asawa mo ko. Bakit ka nagkakaganyan? Bakit hindi mo ko maalala? Nagulat si Ashton nang may isang babae ang tumulak sa kanya palayo kay Hillary at humarang sa kanya. Matangkad ito at may buhok na hanggang balikat ang haba. Anong ginagawa mo sa kapatid ko, ha? Ate Helen? Kunot noong sambit niya. Nakatatandang kapatid ni Hillary si Helen. Katulad ni Ashton ay 30 anyos na rin ang asawang si Hillary, habang 35 naman si Helen. Wala siyang masyadong alam tungkol dito dahil malayo ang loob nito sa kanyang asawa. Ate Helen, alam mo buhay si Hillary pero itinago mo sa akin. Alam mong 6 na buwan ko na siyang hinahanap magmula nang pumunta siya rito sa San Bartolome. Tinanong pa kita noon kung may alam kang pwede niyang puntahan, pero ang sabi mo wala. Napataas na ang boses niya. Hindi siya makapaniwala na pinaglihiman siya ng hipag niya. Kinailangan kong itago si Hillary mula sa iyo, Ashton. Ipapahamak mo lang siya. Anong ipapahamak? Asawa ko si Hillary, ate. Bakit ko gagawin yun? Teka nga, bakit mo siya itinatago sa akin? Sa pagkakaalam ko, hindi kayo close ni Hillary. Niwala ka nung kinasal kami, di ba? At ngayon, pinagbibintangan mo ko na may gagawing masama sa mismong asawa ko. Tensyonadong umiling-iling sa kanya si Helen at saka binalingan ang naguguluhang si Hillary. Hillary, tara na. Hila nito sa kamay ng kapatid. Ate, sandali. Totoo bang asawa ko siya? Ani Hillary, naguguluhan. Oo, pero ipapahama ka lang niya, okay? Tara na. Hahatakin na sana ni Helen si Hillary, ngunit humarang si Ashton sa dalawa. Hindi kayo pwedeng umalis, ate.
Asawa ko si Hillary at iuuwi ko siya sa Maynila. Nandun ang bahay niya. Ashton, kapag hindi ka tumigil sa pangungulit, sisigaw ako at sasabihin sa mga tao na hinaharas mo kaming dalawa. Go on, hindi ako natatakot. Ashton, tawag sa kanya ni Hillary na siyang nagpatigil sa kanya. Yun ang pangalan mo, di ba? Tumango siya. Kung ikaw nga ang asawa ko, pwede bang hayaan mo muna ako? Naguguluhan ako sa mga pangyayari. May amnesia ako kaya wala akong maalala sa nakaraan ko. Kaya pwede bang hayaan mo muna ako? Marahas na napabuntong hininga si Ashton. Kung siya ang tatanungin ay ayaw niyang hayaan ng asawa sa gusto nito. Ngunit halata namang may amnesia si Hillary at ayaw niya itong biglain. Hillary, kahit naguguluhan ka, alam kong gusto maniwala ng puso mo na ako ang asawa mo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ka kailangang itago ng kapatid mo mula sa akin. Pero ipinapangako ko sa'yo, aalamin ko ang totoo. At kung gusto mo nang umuwi sa akin, just call me. Kinuha niya ang malambot nitong kamay at nilagay doon ang kanyang calling card na kakukuha lang sa wallet. Napatitig na lang sa kanya si Hillary. Baka sa mga mata nito na gulong-gulo to. Halika na, Hillary. Hinatak na ito ni Helen. Naiwan doon si Ashton habang sinusundan ng tingin ang likod ng kanyang asawa. Kumuyom ang kanyang kamao. Hindi ako titigil, Hillary. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit mag-isa kang pumunta noon dito sa San Bartolome. Kung paano ka nahulog sa bangin habang pauwi ka ng Maynila at kung bakit ka itinago sa akin ng kapatid mo. Mariing sambit niya sa kanyang isipan. Samantala, kaagad kinumpronta ni Hillary si Helen pag uwi nila sa kanilang maliit na bahay. Ate, magsabi ka sa akin ng totoo. Sino ba talaga ang lalaking yun? Asawa ko ba talaga siya? Ang sabi mo ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi ito makatingin sa kanya at ibinaba lamang sa ibabaw ng lamesa ang mga pinabili nila sa talipapa ng mga gulay at karne. Maya-maya ay nagsalita ito. Dapat talaga hindi na kita sinama sa talipapa. Ang kulit mo kasi. Sinabing dito ka na lang sa bahay, nagpumilit ka pa kasing lumabas. Unang beses mong lumabas pero nakita ka agad ng asawa mo. Kaya pala gusto mo magsuot ako ng sombrero nung lumabas ako. Kasi alam mong may makakakilala sa akin. Matagal ka nang hinahanap ni Ashton. Nagbigay din siya ng 1,000,000 pabuyas sa makakapagturo sa'yo. Pero dahil nandito tayo sa liblib na lugar na to, sa bahay na nasa gitna ng kagubatan, hindi ka niya nahanap kaagad. Ang tanga ko rin kasi para payagan kang lumabas. Mali ko ba kasi na kahit nakatalikod ka at kahit nakasuot ng sombrero, makikilala ka pa rin niya. Akala ko rin sumuko na siya sa paghahanap sa'yo. Hindi pa rin pala. Hindi ko maintindihan, ate. Bakit kailangan mong gawin to? Alam mo na palang hinahanap ako ng taong yun. Pero bakit kailangan mo akong itago? Asawa ko siya, di ba? Oo na. Asawa ka ni Ashton. At totoong itinago kita sa kanya. Dahil ayokong mahanap ka niya. Pero bakit? Sabi mo nga asawa ko siya, di ba? 6 na buwan, ate. 6 na buwan na ako nangangapa sa sarili kong pagkatao. Akala mo ba ganun kadaling malagay sa sitwasyon ko? Nagising na lang ako na nandito ako sa hindi pamilyar na lugar na to. Sinabi mo sa akin na nasagasaan ako ng kotse at nakomatos ng ilang buwan dahil sa matinding tama sa ulo ko. Kaya wala akong naaalala. Noong tinanong kita kung may pamilya na ba ako, ang sabi mo wala pa. Sinabi mo rin na matagal na tayong nakatira sa liblib na lugar na to. Kaya pala pakiramdam ko may mali sa mga sinabi mo, ate. Bakit kailangan mo magsinungaling? Oo na, mali na akong mali. Para matigil ka nakakaisip. Ikaw si Hillary Caballero. At oo, asawa ka ni Ashton Caballero na may-ari ng Caballero Realty. Isa sa pinakamalaking property development firm sa Pilipinas. Bilyonaryo ang asawa mo, Hillary. Napamulagat siya. Ganun kayaman ang asawa ko? Paano ko siya naging asawa? Magkababata kayo. Magkaibigan ng pamilya natin. Kaya lang, inilayo ka ni Ashton sa pamilya natin. Nilaso niya ang utak mo kaya tuluyan mong iniwan ang sarili mong pamilya. Bakit naman niya gagawin yun, ate? Hindi ko alam. Kaya nga hindi ko sinabi sa'yo na may asawa ka kasi ayaw kong kunin ka niya ulit sa amin. Naguguluhan man ay napailing si Hillary. Hindi ko siya pipiliin na maging asawa kung may ginawa siyang masama sa akin o hinihila niya ako palayo sa pamilya ko. Saka, bakit niya ako hinahanap kung hindi niya ako mahal? Hillary, bakit ka ba ganyan? Ako lang ang kakampi mo ngayon. Tayo na lang ang natitira na magkapamilya. Wala na sina mama at papa. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? 7 months ago, napagbintangan silang kasama sa drug cartel.
na pagmamayari ng dati ring kaibigan ng pamilya natin na si Gallard Florencia. Mayor siya noon dito sa San Bartolome. Tapos nabalitaan na lang natin na patay na si Mama at Papa sa loob ng kulungan dahil sabay silang nagpakamatay. Hilary, sobrang sakit ng pagkawala nila. Huwag mo naman akong iwan para sa asawa mo. Hindi ko na kayang mawalan ulit ng pamilya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Napaluha na lamang siya ng tahimik at walang magawa. Sa kabila kasi ng mga paliwanag nito, ay mas nananaig ang kagustuhan niyang bumalik kay Ashton. Kinagabihan ay napagdesisyonan niyang umalis habang natutulog ang kanyang ate Helen. Pinatungan niya ang kanyang suot na puting bestida ng itim na jacket. Nagbaon din siya ng kaunting damit at dinala rin ang calling card na inabot sa kanya ni Ashton. Habang naglalakad na sa kahabaan ng highway, ay sinubukan niyang tawagan ng numero nito. Isang ring pa lang ay sumagot na ito. "Hello, who's this?" Anang malamig na boses mula sa kabilang linya. Pwede ko bang makausap si Ashton Caballero? Ilang segundong natahimik ang nasa kabilang linya hanggang sa marinig niya ang marahas nitong paghinga. Hilary, is that you? Si Ashton ba tong kausap ko? Yes, where are you? Pupuntahan kita. I'll explain everything to you. Nandito ako malapit sa talipapa kung saan mo ako nakita. Okay, stay there and wait for me, okay? Sige. Nasa 10 minuto lang siyang naghintay bago may tumigil na kotse sa kanyang harapan. Nagmamadaling bumaba mula roon si Ashton. Magsasalita na sana siya, ngunit kaagad siya nitong niyakap ng mahigpit. Oh God, I missed you so much, my wife. Tila natuod si Hilary mula sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman ang mainit na yakap nito. Nasasamyo rin niya ang nakakaadik nitong pabango. I'm so glad na nahanap kita. 6 na buwan na mula nang mawala ka. Halos mabaliw ako nang mabalitaan ko na nahulog sa bangin ng kotse mo rito sa San Bartolome. Kaya lang wala ang katawan mo sa loob ng sumabog na kotse. Kaya malakas ang kutob kong buhay ka. Hindi nga ako nagkamali. Kumalas siya mula sa pagkakayakap nito. Pilit hindi pinapansin ang nagwawala niyang puso. Hindi may pagkakailang napakagandang lalaki ng kanyang asawa, lalo na sa suot nitong white dress shirt na nakatupi hanggang siko at nakabukas ang 2 butones. Kaagad ipinilig ni Hilary ang kanyang ulo at nagsalita. Tinawagan kita dahil nagsinungaling sa akin si Ate Helen tungkol sa'yo. Ang sabi niya wala akong asawa, pero nandito ka. Tapos sabi niya, kaya ayaw niyang malaman mo na buhay ako, ay dahil ilalayo mo raw ako sa kanya. Gusto kong malaman mula sa'yo ang totoo. Ayoko maniwala sa isang side lang. Gusto ko ring marinig ang paliwanag mo. Napabuntong hininga si Ashton at dahan-dahang napangiti bago siya masuyong hinaplo sa pisngi. Alright, I'll explain everything to you. Pero kailangan na nating umalis sa lugar na to. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Inalalayan siya nito na makasakay sa kotse. Maya-maya pa ay nagmaneho na ito. Saan tayo pupunta, Ashton? Sa Maynila. Nandun ang bahay natin. Kung ganun, bakit ang bilis mo akong napuntahan kanina? Hindi naman ako umalis dito sa San Bartolome. I was just wandering around this small city while waiting for your call. Ayokong umuwi na hindi kita kasama. Paano kung hindi ako tumawag? Hindi ka uuwi? Oo, hindi ako madaling sumuko, Hilary. Sanay din ako sa paghihintay, kaya wala lang sa akin na maghintay ng ilang oras. Basta ikaw ang hinihintay ko. Napalingon at napatitig siya kay Ashton habang nakatuon ang mga mata nito sa daan. May bahid ng maliit na ngiti sa mga labi ang lalaki. Hilary, alam kong wala ka naaalala dahil sa aksidenteng nangyari sa'yo 6 months ago. Pero tutulungan kitang maalala ang lahat. Hindi natin bibiglain. Unti-unti lang. Hanggang sa maalala mong lahat. Kung paano tayo nag-umpisa at kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Paano nga ba tayo nag-umpisa? Ang sabi kasi ni Ate Helen, magkababata tayo at magkaibigan ng pamilya natin. Bahagyang nabura ang ngiti nito. Yes, totoong magkababata tayo. Magkaibigan din ng parents natin noon. Pero nagbago ang lahat nung makagraduate tayo ng college. Pareho tayong 22 noon. Nagkagalit ang mga parents natin at hindi natin alam kung bakit. Tapos ikaw, bigla ka na lang nagdesisyon na umalis sa bahay niyo. Hindi mo rin sinabi ang dahilan. Tumira ka sa bahay namin at tinanggap ka naman ng parents ko. Nag-work ka as a fashion designer in my mom's company. At ako naman, nag-work ako sa kumpanya ni Dad, na ngayon ay ako na may-ari. Yung Caballero Realty ba? Yes, nabanggit na rin siguro yan ng Ate Helen mo.
Ako na ang humahawak sa kumpanya nang mamatay si Dad 5 years ago dahil sa brain tumor. Napatungo na lang si Hillary. Maya-maya ay muli siyang nagsalita. So, dati pala akong fashion designer? Oo, mahilig kang mag-design ng mga damit. Kaya nagkasundo kayo ni Mommy. After 3 years ng pagsasama natin sa iisang bahay, kinumbinsi niya tayong magpakasal na. Nakita niya kasi kung gaano natin kamahal ang isa't isa. And then, bumukod na tayo ng tirahan. And now, 5 taon na tayong kasal. Sobrang saya lang natin noon. Hanggang sa may nangyari sa parents mo 7 months ago. Nakulong sila dahil na-involve sila sa drug cartel na pagmamayari ng mayor ng San Bartolome. Ang sabi ng kapatid mo noon na si Ate Helen, napagbintangan lang ang parents mo dahil close sila kay mayor. I wanted to help your parents to clear their names, pero pinigilan mo ko at sinabihan na wag nang makialam sa issue. Ayaw mong madamay ako at ang negosyo ko. So, hindi na nga ako nakialam. Hanggang sa namatay na nga ang parents mo sa kulungan dahil sa suicide. Doon nag-umpisa na palagi ka nalang umaalis. Hanggang sa naaksidente ka na nga rito sa San Bartolome. Maliit lang ang bayan na to at liblib. Kaya nagtataka ako kung bakit dito ka huling nakita bago ka na-aksidente. Wala akong maalala, Ashton. Kung pwede ko lang pigain ang utak ko para lumabas ang totoo ay ginawa ko na. Wala ring masabing dahilan si Ate Helen kung bakit niya ako pinapalayo sa'yo. Ang sabi lang niya, baka ilayo mo ko sa kanya. Why would I do that? Matagal na kitang kinukumbinsi na makipag-ayos sa kapatid mo. Lalo na nang mamatay ang parents mo. Nagtataka pa rin ako kung bakit kanya tinago sa akin. As far as I can remember, you two aren't that close. It doesn't make sense. Alam ko may tinatago siya, kaya ako umalis at iniwan siya kasi pakiramdam ko, ang dami niyang sikreto at ang dami ko pang dapat tuklasin. Nakaka-frustrate lang dahil wala akong maalala. So that's why you chose me over your sister? Kasi may tiwala ka sa akin at gusto mong makaalala na through me? Nakangiting sinulipan pa siya nito, kaya napaiwas siya ng tingin at tumikhim. Hindi ba sabi mo asawa kita? Magiging asawa ba kita kung wala akong tiwala sa'yo? Kaya naisip ko rin na baka makatulong ka para makaalala na ako. So, hindi ka rin naniniwala sa Ate Helen mo tungkol sa sinasabi niyang gusto kitang ilayo sa kanya? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, pinipili ng puso ko na pagkatiwalaan ka. Sa kabila ng pagkalito ko, kapag kasama kita, pakiramdam ko masasagot lahat ng tanong ko. Napangiti ito sa kanya. Siguro naaalala ng katawan mo kung gaano ka kakomportable sa asawa mo, Hillary. We were childhood best friends. Kilalang kilala na natin ang isa't isa. Kung ganoon, samahan mo ako, Ashton. Samahan mo ako sagutin ang mga tanong sa isipan ko. Kung bakit ako nagpunta sa San Bartolome at kung bakit ko inilihim yun sa'yo. Nakangiting hinawakan nito ang kamay niya at masuyong pinisil. We will get there, Hillary. Thank you for trusting me. Dahan-dahan siyang napangiti rito. Nang makarating sila sa bahay ni Ashton sa Maynila, ay namangha siya nang makita ang malaking wedding portrait nila sa sala. Sobrang ganda at gwapo nila roon at bakas ang saya sa mga mukha nila. Naputol ang kanyang pagkamangha na may sumalubong sa kanyang babae na tila nasa 50s na, ngunit sopistikada pa ring tingnan dahil sa fitted nitong damit at makinis na muka. Hillary! Oh my God! Niyakap siya nito ng mahigpit. I can't believe na mayayakap kita ulit ng ganito. Kumalas ito at tinitigan siya. Maluha-luha pa ang mga mata. Hillary, iha, what happened? Bakit ang tagal mong hindi nagparamdam? We all thought napatay ka na. Nagmadali ako nagpunta rito nang ibalita ni Ashton na nakita ka na niya. Sabi pa ng ginang, nahuhulaan na niya na ito ang ina ng asawa niya. Sorry po, wala po kasi ako maalala. Namilog ang mga mata nito at napatingin kay Ashton. Is this true, son? Yes, Mom. Wag muna natin siyang biglain. Ang mahalaga, okay siya at nakauwi na sa atin. Tila bata nang umuso ang ginang at niyakap siyang muli. Don't worry, iha. My son is gonna take care of you. Magpagaling ka, ha? By the way, I'm Ashiana. I'm the mother of Ashton. Nakakalungkot lang na kailangan ko pang magpakilala sa'yo. Samantalang noon super close na close tayo kasi pareho tayong mahilig sa fashion. Ikaw ang the best fashion designer ng company ko. Magkasundo tayo. At alam mo ba, sobrang hilig mo sa red dress. Basta lahat ng red gustong gusto mo, anak. At ito pa ha, we're both fond of playing baseball together. It's funny kasi pati yung baseball bat mo color red din. Mommy, kakasabi ko lang na dahan-dahan lang eh. Saway ni Ashton sa ina.
Okay lang, Ashton. Singit ni Hillary, nginitian ng asawa. See? Okay lang kay Hillary, son. Ikaw naman, hanggang ngayon overprotective ka pa rin sa asawa mo. Kailangan niya magpahinga, Mom. Hillary, hahatid na kita sa kwarto mo. Don't worry, dahil wala ka pang maalala. Sa guest room muna ako matutulog. May aasikasuhin din kasi ako. Sige, salamat. Tanging nasabi ni Hillary. Ngumiti muna siya sa kanyang binan bago sumunod kay Ashton. Umakyat sila sa taas at nagtungo sa master's bedroom. Sobrang laki ng kwartong yon, maging ang kama na naroon. Tila nasa isang luxury hotel siya ngayon sa ganda nito. Dito talaga ako matutulog? Baka naman pwedeng ako na lang sa guest room, Ashton. Nakakahiya sa'yo eh. Sambit ni Hillary habang nakaharap sa kama at nasa likod niya ang asawa. Narinig niya ang pagsara ng pinto kaya napalingon siya kay Ashton. Sinalubong siya ng mapupungay na mga mata nito. Bakit ka naman mahihiya? This is our house, our bed. Dito tayo natutulog nung hindi ka pa naaaksidente. This bed has already witnessed how we made love. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan at hindi maapuhap ang naisabihin. Tila uminit kasi ang buong paligid ngayong kasama niya sa iisang kwarto si Ashton. Napakagwapo nitong tingnan. May makakapal itong mga kilay, mapupungay na mga mata, matangos na ilong at may kakapalan na labi na lalaking-lalaki ang dating. Dagdag pa ang matulis nitong panga na ngayon ay agresibong gumagalaw habang mainit na nakatitig sa kanya ang mga mata nito. Surely you won't remember any of those moments, Hillary. But I'm certain your body does. Nahigit ni Hillary ang kanyang hininga nang dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya hanggang sa dumikit ang likod ng kanyang binti sa gilid ng kama. Ashton, anong ginagawa mo? Shh! I just miss doing this, wife. Walang pasabing yumuko ito sa kanyang muka upang halikan siya sa mga labi. Pakiramdam ni Hillary ay lumutang siya panandalian habang dinadama ang mariin at mapusok na mga labi ng asawa. Sa mga sandaling yon ay may ilang alaala ang kumislap sa kanyang isipan. Kaagad yung naputol nang bitawan siya ng lalaki. Napamura ito at kaagad na umatras palayo sa kanya. I'm sorry, hindi ko dapat ginawa yun. Naguguluhan ka pa nga pala. Namiss na talaga kita, Hillary. Hinihinga na napaiwas na lamang siya dito ng tingin. Ayos lang, Ashton. God, I can't help it. Ang tagal kitang hindi nakita. Sobra kitang namiss kaya ako ganito. Again, I'm sorry, my wife. Lalabas na ako rito. Baka mamaya kung ano pang magawa ko. Paano ba ako dati, Ashton? What do you mean? Ibig kong sabihin, anong klase akong asawa sa'yo dati? Mabait ba ako? Maalaga? Maldita? Nagger? Ano? Umangat ang sulok ng labi nito. Mabait ka at maalaga. Magaling kang magluto. Palagi mo rin akong inuuna sa lahat. Super clingy ka rin at nagiging war freak kapag may kumakalaban na nananakit sa akin. I have a bad temper, pero palagi mo akong napapakalma. And one thing I like the most about you is that you always initiate. Initiate saan? Do you really wanna know, honey? Oo, sana. Ngumisi ito bago sumagot. Let's just say na ikaw ang mas mahilig sa ating dalawa. Napakurap-kurap si Hillary. Kahit hindi nito diretsong sinabi ay naintindihan niya yun kaagad. Ako? Mahilig? Parang hindi naman yata kapanipaniwala yun. Nagtatanong ka pero ayaw mong maniwala, wife. Hindi lang kasi ako makapaniwala na ganun ako. Parang ang layo sa personality ko. Trust me, Hillary. Yung pagiging mahinhin mo ngayon, kabaliktaran niya ng totoo mong personality. Aggressive ka madalas. Saka no worries, sa akin ka lang naman ganun. Ganun ba? Sana hindi ko nalang tinanong. Nakakahiya pala ako. It's okay. Gustong-gusto ko nga na ganun ka eh. Excited na ako na makaalala ka, honey. Gusto ko ulit ma-experience kung paano mo ako mahalin noon. Pinamulahan siya ng pisngi at napaiwas na lamang ng tingin. Sige, iiwan muna kita rito. Rest and don't think too much. Safe ka rito, okay? Kagatlabi na tumango na lang siya rito. Nang makalabas ito ng kwarto ay napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib dahil tila lalabas na ang puso niya sa lakas ng kabog. Samantala, pagkalabas ni Ashton galing sa kwarto ni Hillary ay bumaba muna siya ng kusina upang uminom ng beer. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang lambot na mga labi ng asawa na muli niyang natikman kanina lang. Ashton, my son, hindi ka makatulog? Tanong ng kanyang ina na pumasok din ng kusina. Akala ko tulog ka na, mom.
Napapailing na kumuha ito ng wine sa taas at nagsalin yon sa wine glass. I can't sleep. I'm still bothered. Nag-aalala ako kay Hillary. Alam ko may hindi siya sinabi sa'yo bago siya na-aksidente. I still believe na hindi niya ginawa yun para saktan ako. Sigurado akong may matino siyang dahilan, Mom. I know, pero may hindi ako nasasabi sa'yo, anak. Lumagok muna siya sa hawak na bote ng beer bago bumaling sa ina. Ano po yun? Do you still remember that time kung saan bigla na lamang kaming hindi nag-usap ng parents ni Hillary? Yup, I remember that. Kakagraduate lang namin noon ni Hillary sa college. It was 8 years ago. Hindi mo nga sinabi sa akin ang dahilan kung bakit kayo nagkagalit ng parents niya. Hindi rin naman kita pinilit na sabihin. Pati nga si Hillary, hindi niya masabi kung bakit bigla siyang umalis sa poder ng parents niya noon. Basta ang alam ko, masaya lang ako noon na makakasama ko na siya palagi. That time, Rainer and Trina, Hillary's parents, wanted me to join their organization. Kumunot ang noo ni Ashton. Organization? What do you mean? That time kasi, nalulugi ang pancit factory ng parents ni Hillary. Inalok no sila ng tulong ni Galliard Florencia, ang mayor ng San Bartolome noon. Gagawing taguan ng mga drugs ang pancit factory nila para sa shipment, in exchange for their business to be able to stand up again. Ang pinakaiba nga lang, mahahaluan na ng illegal ang negosyo nila. Dahil doon, nasilaw sila sa organisasyon na pagmamayari ni Galliard Florencia, ang drug cartel na nagtatago sa maliit na bayan ng San Bartolome. Sinabi sa akin lahat yun ng parents ni Hillary at gusto pa nilang imbitahan ako na sumama. Pero syempre, I refused. Nagbanta pa ako na isusumbong ko sila sa mga pulis. Kaya ngayon nagkagalit kami. Hindi ko pa rin sila nagawang isumbong sa mga pulis dahil naging kaibigan ko pa rin sila. Napaawang ang bibig ni Ashton habang inaanalisa ang mga sinabi ng ina. So, totoo ang naging balita tungkol sa parents ni Hillary 7 months ago? Kasama nga sila sa drug cartel ng dating mayor. Kaya pala pinigilan ako ni Hillary noon na tulungan silang linisin ang pangalan ng mga magulang niya. Wait, does it mean na matagal nang alam ni Hillary na gumagawa ng illegal ng parents niya? Probably. Kaya rin siguro siya umalis sa poder ni Trina after graduation at sumama sa'yo. Nalaman niya siguro ang involvement ng pamilya niya sa drug cartel. At hindi niya sinabi sa akin. She probably didn't want you to get involved. Nananahimik siya not only to protect her own family, pati na rin ikaw, anak. I know, Mom. Alam ko naman na palagi niya akong pinoprotektahan eh. Kahit ng mga bata pa kami. Noong patpatin pa ako, siya ang tagapagtanggol ko. Anak, kaya ako sinasabi sa'yo to. Kasi alam ko may kinalaman ng drug cartel ni Galliard Florencia kung bakit pumunta si Hillary sa San Bartolome noon. Anong ibig mo sabihin, Mom? 7 months ago, nahuli na si Mayor Galliard, kasabay ng mga magulang ni Hillary, hindi ba? Pero hindi basta-basta mawawala ang isang malaking drug cartel. Siguradong may nagpapatuloy ng organisasyon na yun sa San Bartolome. Paulit-ulit siyang nagpunta noon nang hindi mo alam, di ba? Biglang naalala ni Ashton ang kapatid ni Hillary na si Helen. Si Ate Helen, nagtatago siya ngayon. Maaaring isa na siya ngayon sa nagpapatakbo ng drug cartel dahil hindi siya umalis sa magulang nila. Maybe, at hindi niya magagawang mag-isa yun. At hindi si Hillary yun, Mom. Hindi siya ganun. I know, anak. Naniniwala ako na walang kinalaman si Hillary sa illegal na gawain. Pinili nga niyang lumayo noon kay Rainer at Trina nang malaman ng totoo. Ang pinagtataka ko lang, bakit kinailangan pa niyang bumalik sa lugar nila? Kahit na alam niyang delikado. Kailangan ko talaga makausap si Ate Helen, Mom. At paano mo siya makakausap, anak? Do you even know where she is? Siya ang nagtago kay Hillary, kaya hindi ko matagpuan ng asawa ko. Sigurado akong kusang pupunta yun dito para bawiin ang kapatid niya. Pero hindi ako papayag. Pipigayin ko siya hanggang sasabihin niya ang lahat ng katotohanan at kung anong nangyari kay Hillary noon. Hinawakan siya ng kanyang ina sa braso at masuyong hinaplos. Matatapos din to, anak. Babalik din kayo sa dati ni Hillary. I'm sure of that. Thanks, Mom. Hindi nga nagkamali si Ashton dahil kinabukasan ng umaga ay narinig na lang niya ang malakas na sigaw ni Helen sa labas ng kanilang bahay. Hinarap ito ni Ashton at pinapasok ng kanilang bahay habang hawak ng kanyang 2 tauhan sa magkabilang kamay nito. Nasaan ang kapatid ko, Ashton? Nasaan si Hillary? Sigaw ni Helen habang pumipiglas. Ate Helen, malapit na maubos ang pasensya ko sa'yo. Bakit pilit mo nilalayo sa akin si Hillary? She's my wife. Nandito ang buhay niya.
Pinoprotektahan ko lang siya. Nanganganib ang buhay niya. Ngayon bumalik siya rito, malalaman ng marami na buhay pa siya. Kumuyom ang mga kamao ni Ashton at nagtagis ang bagang sa narinig. Anong nasa panganib ang buhay ni Hillary? Sinong gago ang gustong pumatay sa kanya? Wala naman siyang kinalaman kay Galliard Florencia, di ba? Nakakulong na rin ang taong yun. Noong una, wala talaga siyang kinalaman kay Galliard. Pero nang mamatay ang mga magulang namin sa kulungan, ginusto nang makialam ni Hillary. Gusto niyang pigilan ako sa pagbangon ng drug cartel. Ang sabi niya sa akin, hindi niya kaya na pati ako ay mabiktima at mahulog sa kasamaan katulad ng mga magulang namin. Pero anong magagawa ko? Nakakabit na ako sa organisasyon. Kahit nakakulong na si Gilliard, kinailangan makabangon ng organisasyon sa tulong ng pamangkin niyang si Vincent Florencia. Kaya lang biglang umiksena si Hillary. Kinausap niya si Vincent na sasama siya sa organisasyon. What? See? Hindi mo alam, di ba? At alam kong hindi mo ka sa loob ni Hillary ang ginawa niya. Gusto niyang mag-espiya. Gusto niyang tuluyan na bumagsak ang drug cartel, kaya naghanap siya ng mga ebidensya habang nagpapanggap siyang kasapi ng organisasyon. Nanahimik ako kasi ayoko ring mapahamak si Hillary. Kaya lang, nahuli siya ni Vincent. Hindi siya nag-ingat. Pinatakas ko siya pero habang hinahabol siya ni Vincent, nahulog siya sa bangin. Pero bago sumabog ang kotse, nakalabas pala si Hillary at gumapang palayo. Siyempre pinuntahan ko siya. Itinago ko siya mula kay Vincent. Alam niyang buhay pa si Hillary, kaya itinago ko ang kapatid ko kahit mula sa'yo. At hindi mo man lang sinabi sa akin yan? Dahil nga delikado, madadamay ka rin. Nakakaintindi ka ba? Ilang bonding na komato si Hillary at ako nagbayad sa lahat ng gastusin sa ospital gamit ang mga naipon kong pera. Wala nang pansit factory namin dahil sa involvement nun sa drug cartel. Pero sinubukan ko pa rin magpakaate kay Hillary. Binigay ko lahat ng kaya kong ibigay para mabuhay siya. Mahal ko siya, kaya ginawa ko yun. Tapos ito ka at may eksena. Paano kung matuntun siya ni Vincent? Nanginig ang buong katawan ni Ashton. Nag-igtingan ang kanyang panga sa sobrang galit na nararamdaman. Ikaw ang nagdala kay Hillary sa kapahamakan. Hindi ko sinabi sa kanya na mag-espiya siya kay Vincent. Ginawa niya yun para bumagsak na ang organisasyon at para makalaya ka na. Ginawa ni Hillary yun dahil mahal ka niya. Kung sumama ka na lang sana sa kanya noon na umalis sa mga magulang niyo, hindi ka sana nadadamay sa lintik na kartel na yan. Napaluha ito sa sinabi niya. Alam ko, gustuin ko man na umalis pero wala nang pag-asa. Hinahanap pa rin siya ni Vincent ngayon at pati ako kasi nalaman niyang ako nagtakas kay Hillary. Kaya mas pinili kong manirahan kami sa libib na lugar para walang makahanap sa amin. He's not gonna hurt my wife. Akong harapin niya. Ayaw kanyang madamay, Ashton. Kaya nga itinago niya sa iyo to. Huwag ka na makialam. Hayaan mo na lang na ako magtago sa kapatid ko. Ligtas siya sa akin. I don't care. Damay na akong damay. Asawa niya ako. Kapag nalagay sa panganib ang buhay niya, ganun na rin ako. And I swear to you, Ate Helen. I swear. Hindi masasaktan ng Vincent Florencia na yun ang asawa ko. Magkakamatayan kami. Pero hindi basta-basta si Vincent Florencia. Utak kriminal siya. Idadamay niya pati reputasyon mo. Yun ang iniiwasan ni Hillary. Kahit alam niya may impluwensya ka, ayaw niyang kalad ka rin ka sa gulo ng pamilya namin. Do you think I care? Hindi pa alam ng Vincent na yun ang kaya kong gawin para sa asawa ko. Kaya tatanungin kita, Ate Helen. Mahal mo ba talaga ang kapatid mo? Mahal ko ang kapatid ko. Tingin mo, bakit ko siya pinoprotektahan mula kay Vincent? No, hindi mo siya mahal. Kasi kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya inilayo sa akin at hinayaan mo sana na ako magprotekta sa asawa ko. Natulungan ko pa sana siya kaagad na makaalala. Hindi sana umabot sa ganito. I have money and connection to protect her at all cost. Pero mas pinili mong ilayo siya sa akin at hayaang manirahan sa mundo. Sinong matutuwa sa ginawa mo? Napayuko na lamang ito at napahagulhol. Maya-maya ay sinenyasan niya ang kanyang 2 tauhan na bitiwan na ito. Ate Helen, kung mahal mo talaga si Hillary, tulungan mo ka na mahuli ang Vincent Florencia na yun. Kailangan ko siyang maunahan bago siya may gawing masama sa asawa ko. Anong gusto mong gawin ko? Kapag nahuli si Vincent Florencia, madadamay ako. Parte ako ng organisasyon. Makukulong ako. Alam mo naman na mangyayari to nung pinasok mo to, di ba? Kayo ni na Tito Rainier at Tita Trina. Hindi naman talaga nila ako gustong sumama sa organisasyon na yun. Kaya lang na makulong sila.
Nawala na rin ng Pansit Factory na mayroon kami. Wala nang natira sa akin bukod sa ipon ko sa bangko. Kaya napilitan akong pumayag sa alok ni Vincent na ibangon ulit ang drug cartel. Dahil may mga galamay pa na naiwan si Mayor na magbabangon sa cartel. May binunot ito mula sa bulsa nito sa likod. Kulay asul yun na notebook at inabot yun sa kanya ni Helen. Itong notebook na to ang kinuha ni Hillary sa opisina ni Vincent. Ito ang dahilan kung bakit siya nalagay sa panganib dahil ito ang gustong bawiin ni Vincent. Anong laman ng notebook na yan? Mga listahan ng transaksyon nila. Narito rin ang mga pangalan ng mga kliyente ng drug cartel. Malaki ang maitutulong nito para mahuli lahat ng sangkot at wala nang matira. Ikaw na bahala na makipag-ugnayan sa mga pulis at sa mga koneksyon mo gamit to. Alam kong dahil makapangyarihan kang tao, magagawa mong sugpuin ng organisasyon na pilit binabangon ni Vincent. Ikaw ang magpatuloy sa gustong gawin ni Hillary. Tiimbagang nakinuha niya ang notebook. Kapag pinakita ko to sa mga pulis, madadamay ka at makukulong. Alam mo naman na siguro yun. Mapait itong umiti sa kabila ng pagluha. Tama ka naman eh. Kung mahal ko talaga ang kapatid ko, gagawin ko ang tama. Kailangan mahuli ni Vincent para hindi na manganib ang buhay ni Hillary. Basta ipangako mo sa akin. Panatilihin mo siyang ligtas, Ashton. Siya na lang ang meron ako. Hindi ko kailangan mangako sa iyo, Ate Helen. Kahit hindi mo sabihin, poprotektahan ko talaga ang asawa ko. Talagang mahal na mahal mo ang kapatid ko, no? More than anything. Napangiti ito ng maliit at muli may binunot sa bulsa nito. Nagulat siya dahil wedding ring yon ni Hillary. Inalis ko ang singsing nito sa kanya nung naligtas ko siya nung mahulog siya sa bangin. Kailangan ko na sigurong ibalik to. Inabot nito sa kanya ang singsing at kinuha naman niya yon. Aalis na ako. Gusto ko pa sanang makausap ang kapatid ko pero wala akong mukha na maihaharap sa kanya. Ikaw na bahala na sabihin sa kanya na sana mapatawad niya ako. Ako nagdala sa kanya sa kapahamakan. Sana nakinig na lang ako sa kanya noon. What's your plan? Gagawin ko ang tama, Ashton. Sige, aalis na ako. Dinaliguran na siya nito at dire-diretsyong naglakad palabas ng kanyang bahay. Wala nang sinayang na oras si Ashton at kaagad na tinawagan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Aldrich. Isa itong gym owner at dating MMA fighter. I need your help, kuya. Wika niya rito. Sinong gusto mong sapakin, my little bro? Hindi ko kailangan ng kasama ko, mananapak lang ako. May pababagsakin tayong drug cartel. Call all our connections. Oh, sounds interesting. Napangisi siya sa sinabi ng kapatid. Sinabi niya rito ang lahat ng kailangan nitong malaman tungkol sa drug cartel na sinusubukang itayong muli ni Vincent Florencia. Pati na ang tungkol sa asul na notebook na hawak niya ngayon. Nagkasundo sila sa mga gagawin at ipinaabot yun sa mga otoridad. Samantala, tagaktak ang pawis ni Hillary nang magising. Tila nanggaling siya sa isang masamang panaginip kung saan may humahabol sa kanya habang nagmamaneho ng kotse. Hanggang sa mahulog siya sa bangin. Ashton? Tawag niya sa asawa. Nang tingnan niya ang labas ng bintana ay tumatagos na roon ang liwanag na galing sa araw. Umaga na pala. Nagtungo siya sa labas upang hanapin si Ashton ngunit ang sabi ng mga kasambahay doon ay nagmamadaling umalis ang kanyang asawa. Bakit ang daming nakabantay na pulis at bodyguard sa labas? Tanong niya sa isang kasambahay na si Rowan. Naku, hindi rin po namin alam, Ma'am Hillary. Basta ang bilin po ni Sir Ashton, huwag kayong hahayaan na lumabas. Hillary, don't worry. Babalik din si Ashton. Wika ng kanyang binan na kalalabas lamang ng kwarto nito at lumapit sa kanya. Alam mo po ba kung saan siya nagpunta? I don't know eh. Basta ang alam ko, magkasama sila ngayon ng panganay ko na si Aldrich. May importante silang lakad. Masyado siyang worried na iwan kanya rito kaya pinababantayan kanya. Pinababantayan? Ang dami naman pong bantay sa baba. Pakiramdam ko tuloy isa akong most wanted criminal na kailangan bantayan ng maigi. Masyado ka lang mahal ng asawa mo, Iha. Ang mabuti pa, habang hinihintay natin siyang bumalik, subukan nating mag-reminisce para ma-refresh ang utak mo. Malay mo, bumalik ang memories mo kahit kaunti. Nakangiting anito. Sa totoo lang po, may ilang memories po na bumalik kanina. Akala ko po panaginip pero alam kong nangyari talaga sa akin yun. Really? Anong memories naman na bumalik, anak? Nung nahulog po sa bangin ng sinasakyan kong kotse, kahit malala po ang sugat sa ulo ko, nagawa ko makalabas ng kotse bago yun sumabog. Hanggang dun pa lang po ang naaalala ko. Wow, it's good to hear. Siguro nag-uumpisa nang bumalik ang memories mo kasi nakabalik ka na rito sa bahay mo. Alam mo kasi,
The more na familiar ka sa place, the higher the chance na makaalala ka. And I know, malaking factor na magkasama kayo ulit ng anak ko. Napangiti siya sa ginang. Oo nga po siguro. Sana po magtuloy-tuloy na. Right. Alam mo, halika, may ipapakita ko sa'yo. Hinila siya nito patungo sa master's bedroom kung saan din siya natulog. Ano pong ginagawa natin dito? Hindi sumagot ang ginang at hinatak lang siya papasok sa malaking walk-in closet. Napanganga siya dahil nakita niya ang kanyang mga mamahalin na mga damit. Maging ang kanyang mga bag at footwears ay may kani-kanyang lagayan. Ngunit ang ikinagulat niya ay karamihan sa mga yon ay kulay pula ang kulay. Puro pula? Mahilig po pala ako sa mga pulang damit, bag at footwears. Namamanghaan niya. And you also like wearing revealing dresses. Kaya lang inaawat ka minsan ni Ashton kasi feeling niya maaagaw ka sa kanya anytime. Marami kasing nakaabang sa'yo. Nahihiyang umiti siya dito. So, totoo po pala yung sinabi ni Ashton na kung gaano ako kahinin ngayon, kabaliktaran nito yung totoong ako. Right, but it's okay. Makakaalala ka rin at babalik din ng kalug ng Hillary na kilala ko. Napangiti ulit siya rito. Inubos ni Hillary ang kanyang oras sa pakikipagbonding sa biyenan. Magkasama silang nagluto at nagbalik tanaw sa mga alaalang nabura sa isipan niya. Pagdating ng hapon ay nakatulog siya sa kanyang kwarto. Nagising na lamang siya na gabi na. Hinanap niya si Ashton sa isa sa mga kasambahay at sinabing nakauwi na ito at nasa garden na. Dali-dali siyang bumaba at pinuntahan ito. Naabutan niya itong pawis na pawis habang paulit-ulit na sinusuntok ang kaharap na malaking punching bag. May itim na hand wrap sa mga kamao nito. Ashton? Tawag niya rito. Hingal na napahinto ito sa pagsuntok at napalingon sa kanya. Oh, nandyan ka pala, honey. Nakangiting wika nito. Hindi nakasagot si Hillary. Bagkus ay napatingin siya sa hubad nitong katawan. Tagaktak ang pawis nito mula sa noo, pababa sa prominente nitong pangapanga. Diretso sa malapad nitong dibdib at sa tiyan nito nakitang-kita ang 6 na abs. Akala ko tulog ka na. Sinilip kita kanina sa kwarto tapos nakita kong tulog ka na, kaya hindi na kita inistorbo. Is there anything you need? May masakit ba sa'yo? Tanong pa ni Ashton. Ano kasi, gusto ko lang malaman kung anong nilakad niyo ng kapatid mo raw. Ang sabi kasi ng mga kasambahay kanina, may importante kayong lakad. Tapos nagulat ako kasi ang daming pulis sa ibaba at mga bodyguards. Ano bang nangyari? Agresibong gumalaw ang mga panga nito at sinuklay ng mga daliri ang pawisang buhok. Hillary, tinuloy ko na ang gusto mong gawin nung magpunta ka sa San Bartolome. Anong ibig mong sabihin? Nagpunta ka sa San Bartolome noon para pakiusapan si Ate Helen na itigil na ang pagiging involved niya sa drug cartel. Kasi ayaw mo nang mangyari sa kanya ang nangyari sa mga magulang mo na kamamatay lang noon sa kulungan. Ang ginawa mo, naging espiya ka kay Vincent Florencia. Nahuli ka niya pero nakatakas ka. That's the reason kaya ka nahulog sa bangin. Pero nakalabas ka habang hawak mo yung asol na notebook. Dumating si Ate Helen at iniligtas ka niya bago pa kayo maabutan ni Vincent Florencia. Itinago ka ng kapatid mo sa takot na mapatay kayo ni Vincent. Nagulantang si Hillary sa mga narinig at napaawang ang kanyang bibig. Paano mo nalaman ng lahat ng yan, Ashton? Nagpunta rito ang kapatid mo kanina. Gusto ko niyang bawiin para itago ulit. Pero hindi ako pumayag dahil mas ligtas ka rito. Kinumbinsi ko siya na gawin na ang tama. Kailangan niyang harapin ang mga kasalanan niya at hayaan ako na protektahan ka. Kanina, nag-umpisa kami ni Kuya Aldrich sa pagsugpo sa drug cartel na pilit binabangon ni Vincent Florencia. I used all my power and connections. At ganoon din si Kuya Aldrich para magawa yan ng madalian. We hunted down all the names written on that blue notebook. Lahat ng kasama sa transaksyon, mga kliyente nila, at lalong-lalo na ang mga naiwang galamay ni Galliard Florencia. We made sure na walang matitira. Natutop ni Hillary ang kanyang bibig sa gulat sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala na na-involve siya sa ganoon. At ngayon ay nadami na ang asawa niya upang matulungan siya at maprotektahan. Ashton, I'm sorry. Hindi ko alam. Shh! You don't need to apologize. I understand you. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yun at kung bakit mo itinago sa akin. Ayaw mong madamay ako. Pero asawa mo ako, Hillary. Kung ano man ang pinaglalaban mo, ganun din ako. Hindi kita sinisisi kung bakit hindi ka nalang humingi ng tulong sa akin noon. Kasi alam kong gusto mo lang din akong protektahan at ang kumpanya natin. I know how much you love me. I understand, okay? Everything's gonna be fine.
Magtiwala ka lang sa akin at sa mga bagay na kaya kong gawin para lang sa'yo. Napaluha si Hilary at kaagad na niyakap si Ashton. Wala man siyang maalala ay yun ang nais gawin ng kanyang katawan. Ang ipadama sa asawa ang mainit niyang yakap. Salamat, Ashton. Maraming salamat. Naramdaman niya ang pagyakap nito pabalik at ang masuyo nitong paghalik sa tuktok ng kanyang ulo. All for you, my wife. Si Ate Helen, anong balita sa kanya? Sumuko siya sa mga pulis, kaya naging madali ang paghuli kay Vincent Florencia dahil na rin sa kanya. Nahuli si Vincent na walang kahirap-hirap. Naiintindihan ko rin ng ate mo kung bakit ngayon lang niya ginawa ang tama. Natakot siyang makulong. Pero ginawa niya pa rin ang tama sa huli dahil mahal ka niya. Mas lalong napaluha si Hilary sa narinig. Iniisip niya siguro na siyang may kasalanan kung bakit nangyari sa akin to. You don't need to blame each other. Nangyari na ang nangyari. Ginawa mo yun kasi gusto mo siyang ilayo sa maling landas. Pero nagmatigas siya. At ngayon, pinagsisisihan na niya yun. Pwede ko ba siyang makausap? I'm sorry but I can't let you. Nasa custody siya ng mga pulis ngayon kasama si Vincent Florencia at ang iba pa. Ayoko maguluhan ka sa mga nangyayari. Baka mabigla ka. But I promise, mag-uusap kayo sa tamang panahon at kapag okay na ang alaala mo. Kumala siya mula sa pagkakayakap dito at pinunasan ng kanyang mga luha. Naiintindihan ko. Salamat pa rin sa lahat. Sana nga hindi ko nalang nilihim sa iyo noon ang lahat. Nagawa mo tibagin ang karton na yun sa loob lamang ng isang araw. Tumitig ito sa kanyang mga mata bago may binunot sa bulsa ng suot nitong pants. Nagulat siya nang makitang wedding ring yun. It's okay, wifey. It's done. Anyway, this is yours. Kinuha to ng Ate Helen mo para hindi mo malaman na may asawa ka. I'm giving this back to you. Pero hindi mo kailangang isuot to kung ayaw mo pa. Napalunok siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at tinitigan ang ring mark sa kanyang palasingsingan. Wear this if you want to be my wife again, Hilary. Kaya ko maghintay kahit gaano katagal. Hindi kita mamadaliin na maalala mong lahat. Just know na kahit wala kang maalala tungkol sa pagmamahalan nating dalawa, tatanggapin ko. Kasi handa akong gawin lahat para mahalin mo lang ako ulit katulad ng pagmamahal mo noon. Kahit mag-umpisa tayo ulit at gumawa ng panibago mo sa sayang memories. Tila hinaplos ng maliit na kamay ang puso ni Hilary sa narinig. Unti-unti siyang napangiti. Maniniwala ka ba na kahit wala akong maalala, ay nararamdaman ng puso ko kung gaano ka nito pinagkakatiwalaan at kung gaano kalakas ang pagkabog nito tuwing nakakita kita at nakakasama? Na sa bawat pagdidikit ng balat natin ay nararamdaman ng katawan ko kung gaano ako kasabik sa iyo, Ashton. Gumuhit ang tuwa sa mapupungay ng mga mata nito. So, are you going to wear this? Tukoy nito sa singsing na hawak pa rin nito. Mangako ka muna. Anong gusto mong ipangako ko sa iyo, wifey? Nasasamahan mo akong alalahanin lahat ng nakaraan ko, na hindi ka mapapagod, na hihintayin mo ko. I told you, kaya ko maghintay kahit gaano pa katagal. Anito at nag-umpisang isuot sa kanya ang singsing. I promise na sasamahan kita, na hindi ako mapapagod, na maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Napangiti si Hilary nang tuluyang maisuot nito sa kanya ang singsing. Ang ganda, bagay sa akin. Hindi sumagot si Ashton at tumitig lamang sa kanya. Maya-maya pa ay kinabig siya nito sa bewang at walang pasabing sinakop ang kanyang mga labi. Napapikit siya at otomatikong pinulupot ang kanyang mga braso sa batok nito. Nakipagsabayan siya sa mapupusok na mga labi nito. Naging mabigat ang paghinga nila pareho, ngunit natigil yun nang biglang may lalaking nagsalita sa harap nila. Wow, nakakaistorbo ba ako? Kaagad na itulak ni Hilary palayo ang asawa at napatingin sa nagsalita. Nanlaki ang mga mata niya dahil tila pamilyar ito sa kanya. Medyo hubig ito kay Ashton, ngunit mas mature tingnan. Katulad ni Ashton ay wala rin itong suot na damit at may hand wrap na itim din sa mga kamay. Kuya, sana naman mamaya mo na ako kinausap. Istorbo ka eh. Reklamo ni Ashton. Hilary, he's my brother, si Kuya Aldrich. Siya ang tumulong sa akin sa pagpapahuli sa mga sangkot sa drug cartel sa San Bartolome. He's a gym owner and a former MMA fighter. You probably don't remember him dahil may amnesia ka. Ngumiti ng alanganin si Hilary kay Aldrich. Ngumisi naman ng lalaki at humalukip-kip. It's nice seeing you again, Hilary. Mas gumanda ka ngayon ah. Payakap nga. Yayakapin sana siya nito ngunit hinatak na siya paatras ni Ashton. Back off, kuya. Baka gusto mong magkagulo tayo rito. I don't mind kahit dati kang MMA fighter. Oh,
Yayakapin ko lang naman ng sister-in-law ko ah. Bakit naghahanap ka kagad ng gulo, bro? Ayoko, kilala kita. Saka wala kang damit tapos yayakapin mo tong asawa ko. Wala akong damit kasi nga nagsisparring tayo kanina, di ba? Umalis lang ako saglit dahil sinagot ko lang yung tawag ni Caroline. At saka, ikaw rin naman ah. Wala kang damit pero hindi lang yakap ang ginagawa mo kay Hillary. Nilaplap mo pa. Napatakip sa mukha si Hillary sa hiya. Narinig niya ang malakas na pagtawa ni Aldrich at ang pagmumura ni Ashton. I'm just kidding, Hillary. It's okay. Hindi naman ako bothered sa nakita ko. It's normal. Sige na, iiwan ko na kayong dalawa. But if ever, dumiretso na kayo sa kwarto niyo ah. Shut up, kuya. Just leave, okay? Inis na pagtataboy ni Ashton. Alright. Natatawang wika pa ni Aldrich bago ito naglakad paalis. Hillary, are you okay? You look tense. Tanong sa kanya ni Ashton maya-maya. Mahinang tinampal ni Hillary ang kanyang magkabilang pisngi dahil damang-dama niya ang pag-iinit niyon. Hey, don't do that. Baka masaktan ka. Nakakahiya, Ashton. Nakita ng kuya mo yung, natin, paghahalikan. Tumawa ito. It's okay. Sanay na siya. Actually, sanay na silang lahat sa pagiging PDA natin noon. PDA? Oo, public display of affection. Ganito. Muli siya nitong hinalikan sa mga labi, ngunit smack lamang yun. Napakurap-kurap si Hillary sa sobrang pagkamigla. Bakit mo naman ako kailangang halikan ulit? Example lang. Bakit? Ayaw mo ba? Naramdaman ko kaya kanina na gustong-gusto mong ituloy yung kiss natin. Kaya lang, dumating si kuya. Pero katulad ng sinabi ko, sanay na sila. Ibig mong sabihin, sanay sila na nakikita tayong nagkikiss? Yes po, sanay sila sa'yo. Ha? Ako? Bakit ako? I told you, sa ating dalawa, ikaw ang mas mahilig. Teka lang naman, ako talaga? Sino bang bigla na lamang nakahalik sa ating dalawa? Hindi ba ikaw? Kahapon nga ganun din ang ginawa mo. Ngayon oo, aminado ako. Pero nung hindi ka pa nakakaksidente, madalas ka nga mag-initiate. Sinasabayan lang kita. Kasi sino ba namang tatanggi sa'yo? I have the most beautiful wife in the world. Pinamulahan siya ng pisngi sa sinabi nito. Huwag ka nga maingay, baka may makarinig sa'yo. Most beautiful ka riyan. Okay lang yan. Sanay din naman ng mga tao sa paligid natin. Na ano? Na GGSS ka, ganda-ganda sa sarili. And hindi yung mockery ah. Ganda-ganda ka sa sarili mo kasi araw-araw kong pinaparamdam sa'yo na sobrang ganda mo, wifey. Napaiwas siya ng tingin kay Ashton. Grabe naman yan. Huwag na tayong ganun mula ngayon ha. Nakakahiya talaga. Sige. Mauuna na ako sa taas. Pero teka, kumain ka na ba? Yes, kumain na kami ni Kuya Aldrich. Ang sabi ni Mami, katulong ka raw niya na magluto kanina ng kaldereta. Oo, paborito mo raw yung ipaluto sa akin noon. Buti tinulungan ako ni Tita Asiana sa pagluluto noon kasi nakalimutan ko na eh. Dun sa bundok kasi puro gulay lang ang niluluto namin ni ate sa kaisda. Ngumiti ito sa kanya. Thank you. It's delicious by the way. Salamat. Una na ako sa taas ha. Okay, good night honey. Good night. Tatalikod na sana siya ngunit bigla nitong hinawakan ng kanyang braso. Pagharap niya ay hinalikan siya ni Ashton ng mariin sa kanyang mga labi bago siya binitiwan. Good night ulit, wife. I love you. Nagulat man sa nangyari ay ngumiti na lamang siya rito at nagmamadali ng pumasok sa bahay habang nagiinit na naman ng pisngi. Sa mga sumunod na araw at linggo ay unti-unting nanunumbalik ang mga alaala ni Hillary. Dahil na rin sa pagpapatherapy niya na naging malaking tulong sa unti-unting pagbalik ng kanyang memorya. Hindi man lahat ay masaya siyang napupunuan na ang mga katanungan sa kanyang isipan. Nakatulong din ang pagpunta nila ni Ashton sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na napuntahan na rin nila noon ng asawa. Isang araw, pinayagan na siya ni Ashton na kausapin ang kanyang kapatid. Kausap niya ito ngayon sa visiting area ng kulungan. Naaalala mo na ba lahat, Hillary? Tanong sa kanya ni Helen. Sa loob ng isang buwan, marami na rin bumalik na alaala ate. Unti-unti na ako nakakabalik sa pagiging fashion designer ko. Pati yung mga dati kong pananamit, ibabalik ko na rin. Napangiti ito sa kanya. Tama ka, nakasuot ka ngayon ng pulang blouse oh. Oo nga, naalala ko ng dahilan kung bakit nahilig ako sa pula. Kasi nung bata ako, tuwing birthday ko, nakasuot ako ng pulang dress. Palagi akong masaya tuwing birthday ko. Kaya kapag nakakakita ako ng pula, feeling ko masaya rin ako. Kaya naisip ko na magsusuot ako palagi ng pula araw-araw. Para araw-araw din akong masaya.
Natupad naman yun kasi sobrang saya ko sa piling ni Ashton. Napakaswerte mo sa kanya, Hilary. Mahal na mahal ka niya. Napangiti siya habang inaalala ang lalaking minamahal. Hindi ko pa gaanong maalala ang nakaraan naming dalawa, ate. Hindi sunod-sunod ang pagbabalik ng mga alaala ko. Kasi sabi nga nila, magkababata kami ni Ashton. Kaya siguro komportable ako sa kanya. Marami rin kaming memories na magkasama at hindi kayang balikan ng utak ko yun ng ganun kabilis. Araw-araw may bumabalik na alaala at sobrang saya ko tuwing nangyayari yun. Bumabalik yung kilig. Pero yung kasal namin, naalala ko na. Sobrang saya ko nun. Kahit wala kayo ni na mommy at daddy. Masama ang loob niyo sa akin dahil mas pinili ko si Ashton kaysa sa inyo. Ang gusto mo lang naman noon ay magbago kami, Hilary. Pero wala eh. Sadyang hindi na bago ang desisyon ng mga magulang natin. At pati ako sumunod sa yapak nila. At least, sinubukan mong itama, di ba ate? Humiti ito ng mapait at dahan-dahang tumango. Naalala mo na rin pala ang tungkol sa pagpunta mo sa San Bartolome para pigilan ako? Oo ate. Kasama na rin ang pag-espiya ko kay Vincent Florencia, ang pagnakaw ko sa Blue Notebook at ang pagkahuli ko sa bangin habang hinahabol niya ako. Mahirap para sa akin na balikan ng alaalang yun, pero parte yun ng pagbawi ko sa mga memorya ko na wala. Naalala ko rin na iniligtas mo ko. Galit ka ba sa akin dahil itinago kita sa asawa mo? Sinubukan ko pa siyang pagmukain na masama sa paningin mo. Galit ako, pero ano pang magagawa ng galit ko? Ang importante sa akin ngayon ay wala ka na sa maling landas, ate. Nandito ka ngayon sa kulungan, pero sana hindi ka matulad kina mommy at daddy. Nagpakamatay sila kaysa piliin na pagbayaran ng mga kasalanan nila. Hindi ko gagawin yun, Hilary. Alam ko naman na nandyan ka pa rin para sa akin. Dadalawan mo pa rin naman ako, di ba? Nangilid ang kanyang mga luha habang tinititigan ang namamayat na mukha ng kapatid. Siyempre, aalagaan mo sarili mo, ate, ha? Oo naman. Salamat. Niyakap niya ito ng mahigpit bago siya nagpaalam. Lumipas pa ang ilang linggo. Napapansin ni Ashton ang unti-unting pagbalik ng dating pananalita ni Hilary. Madalas na rin itong maging clingy sa kanya at sobrang saya ng kanyang puso dahil yun talaga ang labis na minahal niya sa asawa. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan nito. Ayaw nito na maging engrande ang selebrasyon at nais lang nito na pumunta silang dalawa sa isang mamahaling restaurant sa Maynila. Narentahan nila ang rooftop niyon kung saan kitang-kita ang city lights sa baba. Honey, alam mo ba, may mga times na naninibago pa rin ako. Sambit ni Hilary matapos itong sumimsim sa hawak na wine glass. Bakit naman? Nakangiting tanong niya rito. Kasi diba, ang tagal ko nawala ng memory. Tapos, hindi rin kaagad bumalik ang mga alaala ko. Isa-isa silang bumabalik kaya minsan nalilito ako. Pero buti na lang nandito ka. Kapag nawawala ako, ginagabayan mo ko palagi. Malayo na rin ang narating mo, Han. At sobrang sayo ko kasi bumabalik na ang dating ikaw. Actually, kahit naman nung hindi pa bumabalik ang mga alaala mo, mahal na mahal pa rin kita. Napangiti ito sa sinabi niya, ngunit umirap din. Ang corny mo ah. Ikaw na nga ang dating Hilary ko. Tinatarayan mo na ako eh. Napapailing ngunit natatawang wika ni Ashton. But since nandito tayo, I want to savor this moment with you. Tumayo siya at inilahad ang palad sa harap nito. Gulat itong napatingala sa kanya, ngunit unti-unti ring napangiti. May I have this dance with you? Kahit walang music? Yes, I wanted us to be alone here. Kaya wala akong ibang pinapunta rito na magpapatugtog ng romantic music. But maybe we could still dance even without music. Nakangiting tinanggap nito ang kanyang nakalahad na palad at tumayo. Inalalayan niya ito na maglakad. Hanggang sa tumigil sila sa gitna. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko. Nakangiting sambit ni Ashton habang pinagmamasdan ng asawa. Nakasuot ito ng kulay pulang halter mini dress na bagay sa kulay porselanan nitong balat. Ang buhok nito ay ginawang wavy at may puting ribbon pa sa likod. Tila isa itong anghel na bumaba sa lupa. At ang gwapo-gwapo ng asawa ko. Nakangiting tugon nito. Nilagay niya ang kanyang kamay sa bewang nito. Habang ang mga kamay naman nito ay nasa kanyang balikat. Maya-maya ay nag-umpisa silang sumayaw ng mabagal. Natatandaan mo ba nung mga bata pa tayo? Tanong ni Hilary sa kanya. What? Mahilig din tayong sumayaw ng ganito habang naliligo sa ulan. Back then, we knew nothing about love. Basta ang alam lang natin, masaya lang tayong naglalaro. Napangiti si Ashton habang inaalala ang mga sandaling yon. Yes, I remember that.
Sabi ko pa nga sa'yo, paglaki ko, ikaw ang pakakasalan ko. Well, look at us now. Matatag pa rin. Pinaglayo man tayo, pero nahanap pa rin natin ng isa't isa. Dahil hindi ka sumuko sa paghahanap sa akin. Bakit naman kasi ako susuko sa paghahanap sa'yo, Hilary? You are my life. Parte ka na ng puso at kaluluwa ko. I can't imagine my life without you. Kaya mula ngayon, wala nang sikreto. Hindi ka na magtatago ng problema mo. Magkasama nating haharapin yon, okay? Ngumiti ng matamis sa kanya ang asawa at tumango. Okay, promise. Nagpatuloy sila sa pagsasayaw at maya-maya lang ay muling nagsalita si Hilary. Gusto ko na magka-baby tayo, hon. Napatigil si Ashton at tinitigan ang mukha ng asawa kung nagbibiro ba ito. What? Ang sabi ko, gusto ko nang magka-baby tayo. Alam ko na nung magpakasal tayo, nakiusap muna ako sa'yo na wag muna tayong mag-baby. Kasi focus pa ako noon sa pagiging fashion designer ng company ni Tita Ashana. Pero ngayon, naisip ko na ito na ang tamang panahon para magka-baby tayo. Really? Gusto mo nang magkaanak tayo? Yes. Alam ko naman na matagal mo nang gusto na magkaroon tayo ng baby. Pero nire-respeto mo lang ang desisyon ko na wag muna. Thank you, hon. Thank you dahil naiintindihan mo ako. Of course I understand you. It's your body. May karapatan kang tumanggi muna na magkaroon ng anak. Ikaw ang magdadala ng sanggol sa sinapupunan mo. Sa'yo ang katawan na magbabago kapag nabuntis ka. Kaya naiintindihan ko. Yes, I admit na gusto ko nang magkaanak. Pero handa rin ako maghintay. At ngayong sinabi mong gusto mo na, sobrang saya ko. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Naramdaman niya ang gusto nitong gawin kung kaya't inunahan niya ito. Masuyo niya itong hinalikan sa labi. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang matamis nilang paghahalikan ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. I'm sorry, wife. Hindi ko na silent. Anya at tiningnan kung sino ang tumatawag. Who's calling you? It's Kuya Aldrich. Alam niya nagsiselebrate tayo ng birthday ko kaya hindi siya tatawag kung hindi importante. Go on and answer it. Ani Hilary. No, it's okay. Baka nangiinis na naman yun. You know my brother. Ngumiti ito sa kanya. It's fine. Sagutin mo na. Feeling ko importante yan. Fine. Just give me a minute. Hinalikan niya ito sa noo bago naglakad palayo upang sagutin ang tawag ni Aldrich. Kuya, what is it? Mabuti sinagot mo. I have bad news. Hindi mo makapaghintayan, kuya. We're celebrating Hilary's birthday. I'm sorry but this is a serious matter. Baka kailangan ninyo na rin umalis muna sa restaurant na yan. Tumawag sa akin ang contact ko sa police station. Nakatakas si Vincent Florencia. According to my investigation, yung isa sa mga pulis na nababantay sa kulungan, tinulungan siyang makatakas dahil sa pangakong pera ng gagong Vincent na yun. Dahil sa narinig ay napahawak na lamang sa ulo si Ashton. God, I can't believe na may pulis na magpapatakas sa gagong yun. Don't worry, hinahanap na siya ng mga matitinong pulis ngayon. Yung pulis naman na nagpatakas kay Vincent, nahuli na rin at pinaparusahan na ngayon. Ako nang bahala, but I suggest na umuwi na muna kayo ni Hilary. It's not safe outside. Usap-usapan sa kulungan na galit ang gagong yun sa inyong mag-asawa. Damn him. I won't let him hurt my wife. Magkakamatayan muna kami. Sige na kuya, sasabihan ko na si Hilary. Thanks kuya. Just give me an update. Sure, no problem. Nang patayin na ni Ashton ang tawag, ay may naramdaman siyang dumaan sa kanyang likuran. Paglingon niya ay natanaw niya si Hilary na nakabagsak sa sahig habang hawak ang dumudugong ulo. Binundo ng matinding pag-aalala ang kanyang dibdib at patakbo itong nilapitan. Hon, are you okay? You're bleeding. Hindi ito sumagot. Tila nahihilo itong napatingin sa kanyang likod at unti-unting nanlaki ang mga mata. Ashton, sa likod mo! Sigaw nito. Huli na para makalingon siya dahil naramdaman na niya ang malakas na paghampas ng isang matigas na bagay sa kanyang likod. Napahiyaw siya sa sakit ngunit kaagad ding nakabawi. Tumayo siya at hinarang ng kamay ang sunod na paghampasanan nito ng baseball bat sa kanya. Hayop ka! Mariing anas niya bago malakas na inagaw rito ang baseball bat at inihagis yun sa sahig. Do you really think na isang baseball bat lang ang katapat ko? No fucking way! Ngumisi sa kanya ang lalaki nakasuot ng itim na hoodie at itim na pantalon. Wala itong iba kundi ang 40 anyos na si Vincent Florencia na nakaharap na niya noong araw na mahuli ito ng mga pulis. Ngumisi ito sa kanya. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Kakatakas ko lang sa kulungan ngayon pero kayong dalawa agad ang una kong pinuntahan. Ang laki ng atraso niyo sa akin ng mag-asawa. Nandito ako para maningin. Kahit mamatay ako rito, basta mapatay ko lang kayong dalawa. Umangat ang sulok ng labi ni Ashton.
Huwag kang puro dadag, gago. Magbabayad ka sa pananakit sa asawa ko. Sinugod niya ito at nagpambuno silang dalawa. Bawat suntok at tadyak niya rito ay diretsyong tumatama sa dibdib, muka at tiyan nito. Habang ang bawat pag-atake nito sa kanya ay mabilis niyang naiilagan. Isang malakas na tadyak pa ang ginawa niya kaya napaluhod si Vincent sa sahig habang namimilipit sa sakit. Coming here is like a suicide, Vincent Florencia. Fuck you! Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kahit mamatay ako ngayon, basta makaganti lang ako sa inyong dalawa. Mga pakialamero kayo. Sinubukan nitong tumayo kahit namimilipit pa rin sa sakit. Akmang susugurin siya nito, ngunit nakita ni Ashton ang paglitaw ni Hilary sa likod nito. Hawak na ni Hilary ang baseball bat at malakas na inihampas sa likod ng ulo ng lalaki. Kaagad nawala ng malay si Vincent at napahandusay sa sahig, habang si Hilary naman ay bakas pa rin ang paggigigil sa muka. Han! Tawag ni Ashton sa asawa at mabilis itong niyakap upang awatin. He tried to kill you. Papatayin ko rin siya. I'm okay, Han. Bitawan mo ng baseball bat. I'm okay. Don't worry. Alo niya rito. Nanginginig pa rin kasi ito sa galit. Nang tingnan niya sa mukha si Hilary ay tila kumalma na rin to. Dahan-dahan niyang kinuha ang hawak nitong baseball bat at hinagi sa gilid. I'm gonna call my brother to ask for help, okay? Lumayo ka muna dyan. Baka biglang magising ang lalaking yan. Are you okay, Ashton? May masakit ba sa'yo? Hinampas ka niya sa likod kanina. Sa halip ay sambit nito. Han, I'm okay. Ikaw ang may sugat sa ulo. We have to go home para magamot na rin yan, okay? Kami nang bahala ni Kuya dito kay Vincent. Nag-aalalang niyakap siya nito. Kaya naman ay niyakap niya ito pabalik ng mas mahigpit. Maya-maya ay nagdatingan ng mga staff ng restaurant dahil sa narinig na kalabugan sa rooftop kanina. Tinawagan ni Ashton si Aldrich upang magpatulong. Hindi nila kaagad isinuko sa mga pulis si Vincent, bagkus ay dinala nila ito sa kanilang bahay upang parusahan. Nasa loob sila ng kanyang opisina at nakaupo sa gitna si Vincent. Nakatali ang dalawang kamay nito sa likod kaya hindi ito makalaban habang sinisikmuraan niya ito ng paulit-ulit. Tama na, ayoko na. Ibalik niyo na lang ako sa kulungan. Pagmamakaawa nito at napaubo pa ng sunod-sunod. Sinaktan mo si Hilary. Sana alam mo na kahit lamok ayokong ipadapo sa balat ng asawa ko. Tapos sasaktan mo lang ng ganun. Hindi baling ako na lang eh. Kaya lang bakit dinamay mo pa ang asawa ko? Hayop ka. Tumawa ang kapatid niyang si Aldrich na kanina pa pinapanood ang ginagawa niyang panggigigil sa lalaki. Right, nagkamali ka ng kinalaban, Chong. Alam mo ba yung mag-asawang yan? Parehong war freak yan kapag nasasaktan ng isa't isa. Pangaasar ng kuya niya kay Vincent. Ibalik niyo ako sa kulungan. Pakiusap. Mananagot kayo sa ginagawa niyo sa akin. Malakas na sigaw ni Vincent. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Hilary na ngayon ay may benda na ang sugat sa ulo at nakapatong ang baseball bat sa balikat. Tila isa itong model na naglalakad at nakasuot pa rin ito ng kulay pulang halter mini dress. Han, bakit hawak mo pa rin yung baseball bat na yan? At bakit pumasok ka pa rito? You should be resting by now. Hindi siya nito sinagot at umangat lamang ang sulok ng labi bago tumayo sa harap ni Vincent. Ayan na ang isa pang gangster, Chong. Mapang-asar na sambit ni Aldrich. Tiningnan tuloy ito ng masama ni Hilary. Shut up, Kuya Aldrich. Just watch quietly. Kung ayaw mo, just leave. Natatawang naitikom ni Aldrich ang sariling bibig. Natawa naman ng kaunti si Ashton dahil talagang bumalik na sa dating ugali ang kanyang asawa. Maldita na rin ito. Pinanood niya si Hilary kung paano nito laruin ang hawak na baseball bat sa kamay nito habang masama ang tingin kay Vincent. You! Anito't itinutok ang baseball bat sa dibdib ni Vincent. You dare to hurt my husband using this. Hindi mo ba alam ang rule number 1 ko? No one is allowed to hurt my baby. Tumawa ng sarkastiko si Vincent. Baby, nagpapatawa ka ba? Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo, Hilary. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nandito sa sitwasyon na to. Traitor ka. Pakialamera ka. Oh really? Nandyan pa rin tayo? Let me rephrase what you said. Tinraidor kita at nakikialam ako. Kasi dinamay mo rin ang kapatid ko. At ngayon tumakas ka sa kulungan para lang saktan mo kami? Dahil sa ginawa mo, you just had the death wish. Bakit? Papatayin mo ba ako, ha? Oh no, I won't do that. I'm not a killer. Pero pagdating sa baby ko, sadista ako. Napasigaw sa sakit si Vincent nang idiin ni Hilary ang dulo ng baseball bat sa sikmura nito. Aray ko, tama na. Ayoko na.
Damn you for hurting my husband. Next time, piliin mo kung sino ang kakantiin mo. Don't ever mess with my family. Understand? Oo na, oo. Stay away from me, please. Ibalik niyo na ako sa kulungan. Parang awa niyo na. Mga baliw pala kayo. Napangisi at napailing na lang si Ashton habang pinapanood ang ginagawa ng asawa. Panay naman ang tawa ni Aldrich habang hawak ang tiyan. Kaya naman inawat na ni Ashton ng asawa at hinatak na palayo kay Vincent. Han, that's enough. Baka mamatay na yan. Sige ka. Mapang-asar na wika niya rito. Umirap ito at padabog na hinagi sa sahig ang baseball bat. Fine, I need some fresh air, baby. Let's get out of here. Hayaan mo na si Kuya Aldrich dito. Total, wala naman siyang ibang ginawa kundi tumawa ng tumawa. Natigil sa pagtawa si Aldrich. Anong wala? Ako kaya nagtali sa gunggong na to. Saka ako rin na nagparusa dun sa pulis na nagpataka sa kanya. Sibak na rin sa pwesto yun. Hindi ito pinansin ni Hilary at humarap lamang kay Ashton upang yakapin siya sa batok. Han, nagugutom ako. Let's eat? Okay, kiss muna. Ngumisi ito sa kanya nang nakakaloko. Saan mo gusto? Let me think. Sa lips na lang? Jeez, get a room guys. Ang sakit niyo sa mata. Yikes. Nakangiwing reklamo ni Aldrich. Inggit ka lang kasi wala kang love life. Panalo ka nga sa pagiging MMA fighter. Talo na naman sa love life. Tara na nga, Han. Napapairap na tugon ni Hilary. Aba, Hilary, yung bunganga mo pasmado ah. Bumalik ka na nga sa dati mong ugali. Bully ka na ulit sa akin. Ashton, yung asawa mo ah. Sumbong nito sa kapatid. Habi, may naririnig ka bang nagsasalita? Nothing, baka aso lang yun. Let's go. Nakangiting hinatak na niya palabas si Hilary. Sige, magkampiyan kayong dalawa. Dinig pa niyang sigaw ni Aldrich. Dumiretso sila sa kanilang kwarto at nagbihis muna. Pagkatapos ay magkayakap silang humiga muna sa kanilang malaki at malambot na kama. Anong mangyayari kay Vincent, Ashton? Tanong ni Hilary habang nakahiga ito sa kanyang braso. Si Kuya Aldrich na ang bahala sa kanya. May mga pulis na naghihintay sa labas para ibalik na siya sa kulungan. And this time, we will make sure na hindi na makakalabas ang Vincent na yon. Sisiguraduhin ko rin na wala ng pulis ang makikipagsabuatan sa kanya. Ipapamaximize ko rin ang pagbabantay sa gagong yun para hindi na makatakas ulit. Okay. I was worried nung nakita kong sinaktan ka niya. That moment, parang nagdilim ang paningin ko. I can't control myself. Ayaw kong nakikitang sinasaktan ka ng ibang tao. I know, hon. Ako rin naman ganun sa'yo. And I'm always grateful to you. Kasi kahit nung mga bata pa tayo, palaging ikaw ang nagtatanggol sa akin mula sa mga bulis ko. Duwag kasi ako noon at patpatin. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban. At hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin ako. Na dapat akong gumagawa para sa'yo. Pinoprotektahan mo rin naman ako, right? Hindi lang naman lalaki ang kaya magprotekta sa babae. Kami ring mga babae. Kaya naming magprotekta sa mga taong mahal namin. Mahal na mahal kita, Ashton. Alam mo yan. I know. And I love you more, wife. I'm sorry dahil nangyari to sa mismong birthday mo. It's okay. Hindi mo kasalanan. Nag-enjoy naman akong sumayaw kasama ka. Napangiti ng nakakaloko si Ashton habang may naisip na kalokohan. How about gawin na natin yung sinasabi mo kanina? Nagangat ng ulo si Hilary sa kanya. Nakakunot pa ang noo. Ang alin? Hindi ba sabi mo gusto mo nang magkaroon ng baby? Yes. Wanna do it now? Can we, wifey? Umangat ang sulok ng labi nito at napakagat-labi. Of course. Mabilis siya nitong sinunggaban ng halik na siyang ikinatawa niya. Stop laughing, Ashton. Inis nitong sambit at inilayo pa ang mukha sa kanya. So, naniniwala ka ng aggressive ka, wife? Shut up. Napaseryoso siya at siya naman ang mabilis na sumunggab sa mga labi nito. Napuno ng mahihinang tawa na nadulot ng kanilang paglalambingan ang buong kwarto, hanggang sa nauwi yun sa isang mainit na pagsasalo. Samantala, naibalik na rin sa kulungan si Vincent Florencia at mas hinigpitan pa ang pagbabantay dito, maging sa mga kasama nitong nahuli rin at kay Galliard Florencia. Maging ang mga pulis na nagbabantay sa mga ito ay isa-isang iniimbestigahan upang hindi na maulit ang nangyaring pagtakas. Hindi naman nakalimot si Hilary sa pagdalaw sa kanyang kapatid. Hindi niya pinaramdam dito na mag-isa ito. Lumipas pa ang ilang buwan, bumalik na rin sa pagiging fashion designer si Hilary sa kumpanya ng kanyang biyenan. Tuluyan na rin kasi siyang nakakaalala at handa nang bumalik sa dati niyang pamumuhay. Isang araw, tawang-tawa si Hilary habang nakatitig sa hawak na pregnancy test.
2 pulang linya ang naroon. Nasa banyo siya ngayon ng kanilang kwarto at hinihintay ang pag-uwi ni Ashton galing sa opisina nito. Positive. Oh gosh, I'm pregnant. Kabadong ngunit nakangiting sambit niya. Maya-maya ay narinig niya ang pagdating ni Ashton, kaya dali-dali siyang lumabas ng banyo at itinago sa likod ang pregnancy test. Hi, hon! Patakbo niya itong niyakap ng mahigpit. Hi there, my beautiful wife. What's up? Parang ang saya-saya mo ah. Anito at sinuklian ng mas mahigpit ang kanyang yakap. I missed you. And I missed you too. Tumawag sa akin si mommy kanina. Maaga ka raw umuwi kaya umuwi rin ako kagad to check on you. Ang sabi niya nahihilo ka raw kanina at nawalan pa ng malay. Nginitian niya ito ng malaki. Guess what? Mukhang may surprise ka. What is it? Sasagot sana siya ngunit napansin niya ang kamay nitong nakatago sa likod. Wait, what are you hiding? Patingin nga. This is nothing. Ano mo na yung surprise mo? Napasimangot siya rito at pilit na kinuha ang itinatago nito sa likod, ngunit sadyang mabilis itong makailag. Ashton Caballero! Inis na sigaw niya. Tila natakot naman ito sa pagsigaw niya at napilitang ipakita sa kanyang itinatago. Sige na nga, surprise ko sana to eh. Nabura ang inis na nararamdaman niya nang makita ang isang maliit na box. Ano yan? Tanong ni Hilary kahit batid naman niya kung anong laman nun. Bumuntong hininga si Ashton at dahan-dahang binuksan yun. Tumambad sa kanya ang isang mamahaling singsing. I was planning to propose to you for renewal of our vows. Kaya lang, hindi pa ako makaisip ng magandang way para makapropose sa'yo. But since nakita mo na to, ngayon na kita tatanungin. Natutop ni Hilary ang bibig nang lumuhod sa harap niya ang asawa. Nag-umpisa tuloy na mangilid ang kanyang mga luha. Mrs. Hilary Caballero, will you marry me again? Tuluyan na siyang napaluha. Hayes, nakakainis ka. Oo naman, magpapakasal ako ulit sa'yo. Kahit ilang beses pa yan. Napangiti ng malaki si Ashton at saka tumayo upang isuot ang bagong singsing sa kanyang daliri. I love you so much, hon. Niyakap siya nito at pinatakan ng halik sa kanyang ulo. I love you too, Ashton. Nakakainis ka. Ako dapat ang may surprise sa iyo eh. Nakigaya ka naman at nanguna ka pa sa akin. Tumawa ito at kumalas upang tingnan siya sa muka. Sorry na, excited eh. Sige, ano nga pala ang surprise mo sa akin, honey? Ngumiti siya bago ipinakita dito ang hawak na pregnancy test. Napatulala doon si Ashton ngunit maya-maya lamang ay napanganga at malaki ang ngiti na napasuntok sa hangin. Woo! Success! Anito habang pumapalakpak at tumatalon-talon pa. Are you happy? Happy? I'm more than happy, my wife. Come here. Niyakap siya nito ng mahigpit na para bang ayaw na siya nitong pakawalan. Natatawang hinampas niya ito sa balikat dahil ayaw talaga siya nitong bitiwan. I'm sorry, hon. Sobrang sayo ko lang. Finally, magkakaroon na tayo ng baby. Bukas na bukas sasamahan kitang magpa-check up, okay? We have to do anything para maging malusog siya habang nasa tiyan mo siya. Of course, hon. I'm sure magiging healthy ang baby natin kasi may daddy siya na sobrang maalaga. I'm so excited to experience this new milestone with you, Ashton. And I can't wait to marry you again, wife. Hinalikan siya nito sa mga labi at buong puso niya itong tinugunan. 2 buwan lamang ang lumipas at ginanap na ang kanilang engrandeng kasal sa simbahan. Katulad noong unang kasal nila ay hindi na nag-abalang magsulat ng vow si Hilary dahil sinunod lamang niya ang naisabihin ng kanyang puso. Panay ang iyak ng kanyang biyenan na si Ashana habang nagbibitiw siya ng vow. At kabaliktaran naman ito si Aldrich na panay ang ngisi habang pinapanood ang ina sa pagluha. Puro talaga kalokohan ang alam nito. Nang si Ashton ang nagbibitiw ng vow ay si Hilary naman ang napaluha habang pinapakinggan to. Hilary, my beloved wife, you're my serenity in the middle of the chaos. Alam mo yan kasi mula pagkabata, tayo ng dalawang magkasama. Nasa tiyan pa lang tayo ng mga nanay natin. Pakiramdam ko, nakatadhana na tayo. I know, corny pakinggan. Pero ano pa bang tawag mo sa nangyari sa atin? We got married, nawala ka and then nahanap kita ulit. Nawalan ka ng alaala. Pero hindi ako napagod maghintay na maaalala mong lahat ng tungkol sa nakaraan mo, sa kung paano mo ako mahalin dati. Because you know, your love makes me stronger. Pinatibay ako ng pagmamahal mo, lalo na nang mawala si Dad. Isa ka sa nagpatatag sa akin. Your smile, your kisses, your hug, para siyang gamot na kailangan palagi ng sistema ko eh. And you know what? It feels ironic because every time I wrap my arms around you, I'm the one who feels protected. You're a woman. Ikaw ang babae.
Pero palagi mong pinaparamdam sa akin na protektado mo ako sa lahat. And I want to thank you for that. At katulad ng pangako ko noong unang beses na kinasal tayo, I will love you endlessly. Walang makakapantay sa nararamdaman ko para sa'yo, Hilary. I promise to be a good husband and a good father to our baby. I will cherish you forever. I love you so much. Bumuhos ang mga luha ni Hilary nang marinig ang taos-pusong vow ni Ashton para sa kanya. Nagpalakpakan ang mga bisitang naroon nang inanunsyo na ng pari na kasal na silang muli at hinalikan siya nito sa mga labi. Sobrang saya ng kanilang kasal lalo pat may hinihintay silang lumabas sa kanyang sinapupunan. Lumipas nga ang ilang buwan, ipinanganak ni Hilary ang isang malusog na sanggol na lalaki. Kuhang-kuha nito ang ilong at mga mata ng ama nitong si Ashton, habang at kutis nito at mga labi ay kay Hilary na mana. Pansamantalang tumigil sa trabaho si Hilary upang maalagaan ang anak. Nakabalik lang siya sa kumpanya ng biyenan nang mag-5 taon na ang kanilang anak. Hindi na ito nasundan pa, at para sa asawang si Ashton ay ayos lamang yon. Ang importante ay matatag sila at nagmamahalan bilang isang buong pamilya. Patuloy pa rin niyang dinadalaw sa kulungan ng ate Helen niya. Masaya ito sa lahat ng natatamo niya sa buhay. Hindi nila alam kung may pagkakataon pa itong mabigyan ng parol. Pero kung hindi man, palagi pa rin siyang nakasuporta sa ate niya kahit na anong mangyari. Natutunan ni Hilary na may mga pag-ibig talaga na nananatili kahit pa mawala kayo sa piling ng isa't isa. Iyon ang klase ng pag-ibig na totoo at kayang gawin ng lahat. Katulad ng pagmamahalan nila ni Ashton. Na wala man siya ng matagal ay hindi ito sumuko sa paghahanap sa kanya. Na wala man ang kanyang alaala ay hindi rin ito nabagod sa paghihintay. Kusa rin na naramdaman ng kanyang puso ang pamilyar nitong pagmamahal na siyang nagpabalik sa kanya sa piling nito. Talagang napakasarap umibig kahit madalas ay masakit at mahirap. Dahil sabi nga nila, sa pag-ibig ay walang mataas na pader, walang dagat na malalim, at walang bangin na matarik. Dahil kapag nagmahal ka, talagang hahamakin mo ang lahat para protektahan ito. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.